Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So kung dati po mga lods, meron tayong emergency backup para sa brownout. So meron po tayong idagdag. Ito po ang emergency backup na portable gas stove burner. Kasi kapag naubos po ang gasol natin sa bahay, wala po tayong magagamit kaagad. Tapos ang layo pa ng bibilhan ng gasol. Kaya kung titingnan mo, napakaliit lang. Pero mas maganda, handy po siyang dalhin. Tapos, take note mga lods, ang burner natin, napakalakas po ng apoy. Kaya niyang pakuluin ang isang 1 liter na tubig, less than 3 minutes. Ang sabi po doon sa description po sa baba, sa sealer po na binili natin. So, tapos wala pong nag-sponsor po natin dito mga lods. Tayo mismo po ang bumibili. Tapos, ang dami pong mga mini burner po na makikita natin sa online. Pero ito yung nakita kong pinakamalakas pong umapoy. Kaya mga lods, titingnan natin kung gaano ba sa kalakas at magandang gamitin sa emergency backup natin na gas stove burner. So, napakaliit kung titingnan kasi naka-fold po sa ilalim. Tapos ang bigat po nito mga lods, nasa 292 grams lang mga lods. Tapos meron po siyang lalagyan. So, hindi na natin patagalin. Bubuksan na natin. So, ayan po mga lods. Kung titingnan mo, so ilabas natin. Okay. So, naka-fold po siya. Kaya nga maliit po siya tingnan. So, gagawin natin, pabukad natin mga lods. So, ang pagbubukas sa fold niya mga lods, napakadali lang. Iganon mo lang siya. Sa kabila, ganon. At saka dito mga lods. Yan. So, ito po, madalas po ginagamit sa mga camping, sa pagluluto. Yan. Okay, sa kabila. Yan. So, pwede mo nang ipatindig ng nakaganyan, mga lods. Okay. Okay, makita ba? Okay, yan. So, bago po natin i-testing po kung gaano ito kalakas makaproduce ng apoy, mga lods, explain muna natin na ang gamit po natin na materialis po dito mga lods ay napakaganda po ng mga gamit niya mga lods. Kasi ang gamit niya dito halos po naka-stainless po ang gamit. Tapos naka-aluminum at naka-copper ang nakalagay doon sa box. Pero wala po itong manual mga lodi. Nakita ko lang doon sa description doon po sa seller. Tapos ang hose niya dito mga lods hanggang dito po makikita mo kung titignan mo, para siyang brass pero nakalagay doon copper. Tapos stainless. So para mas makita, gagamit po tayo ng magnet. Para makita natin kung totoo bang naka-stainless ang mga gamit dito. Ito po ang magnet mga lods. Tapos may scissor akong maliit para makita nyo yung magnet natin. Gaano kalakas ang magnet. Ayan, makita ba? So, dito tayo mag-umpisa sa dulo, sa paglalagyan po. So dito pa lang makita mo, hindi yan mamagnet po mga lods. Tapos yung hose niya, naka-stainless. So makikita mo, hindi rin namamagnet. Ito yung maganda na hindi po madaling masira. Kasi hindi siya kakalawangin sa gamit mo. So yan, makita. Walang hindi mamamagnet. Tapos dito po mga lods, naka-stainless po ang gamit. Hindi rin nakamagnet dito mga lods. So kung titingnan mo. Tapos sample tayo na yan po, ang metal na scissor na ginamit natin, nakamagnet. Pero ito, kung titingnan mo, wala po mga lods. Naka-stainless po talaga ang gamit. Kaya, hahaba po ang buhay kung gagamitin mo ito. So, tingnan mo sa ilalim. Naka-aluminum. Walang mamamagnet po, mga lods. So, tapos, meron po siyang ignition. So, mas madali mo na lang sindihan. I-click mo lang siya dito, mga lods. Ganyan. So, pwede na. So, ang gamit dito, mga lods, ay naka-butane po. So, pakita ko sa inyo ang butane. So, ito po ang gamit. Kailangan natin gumamit ng butane. So, naka-Mr. DIY po ang gamit natin. So, paano ba siya gagamitin? So, napakadali lang. So, dito po, pagbili ko dito sa online, may nabasa na po ako doon sa comment na wala po siyang kasama na adapter. Pero, dahil nga nabasa natin doon sa comment na kailangan mong bumili ng adapter. Ang adapter, mga lods, nilagay ko na sa description para kung bibili po kayo ng ganitong backup burner natin, meron kang bibilin na adapter kasi dito, hindi naman ito malalagay kapag walang adapter. Pero nabasa ko naman kaagad na kailangan may adapter. Naghanap po ako sa seller
ng mga adapter, ang daming adapter, pero ito lang legit talaga na quality na adapter, pakita ko sa inyo. So ito yung nakita ko na adapter mga lods, na legit, naka-aluminum at naka-stainless po ang gamit. Ibig sabihin doon, hindi rin kakalawangin. So pakita ko yung magnet natin. So yan po mga lods, wala at saka ganyan o walang magnet po mga lods, kasi naka-aluminum, stainless po ang gamit. So ang gamit ko na adapter, meron po siyang stander. Para sakaling ilagay mo sa lamisa, pwedeng hindi nakatayo po ang butane natin. Pwede mong ilatag na kaganyan. Kaya meron po siyang stander. 4 po ang pagpipilian nyo mga lods sa adapter. So ang adapter, nasa 100 lang ang adapter. Tapos, paano ba sa ilalagay? So dito muna tayo sa paglalagay. Napakadali lang mga lods. Kung titingnan mo, may 3D po siya. So dito mo lang siya ilalagay. Ayan, o, ikutin mo. O, yan, makita ba? So, pag naikot mo nang nakaganyan mga lods, so, pwede na, o, nakalock na. So, pwede mo nang ilagay sa butane. Tapos, sa butane, makita mo ang plastic dito. Plastic po siya dito mga lods. Meron po siyang, ito makita mo na parang groove. At saka dito sa butane natin, ito may parang butas dito. Diyan mo ilalagay ang paglalak sa butane. So, makita mo naman may groove dito. So, diyan mo ilagay. Tapos, i-pause mo lang. Yan. May para siyang spring, mga lods. Yan. Tapos, ikutin mo. Sa clockwise, mga lods. Clockwise. Oh. So, ibig sabihin dyan, nakalock na siya. So, pwede mo siyang ilagay na kaganyan. Kasi may stander po dito. So, ang ibang design, walang stander. So, depende sa inyo kung gusto nyo nakatayo. Pero ito, nakadesign sa, pwedeng itayo. Kung gusto nyo, pero pwede rin ilagay na kaganyan. Tapos, ang maganda pa, mataas po ang hose na pinadala. Mga nasa 50 cm. Yung iba maliit lang, pero ito tamang-tama. Kaya pwede mong ilagay sa malayo o nakaganyan. Kasi makita mo mataas. So ang paggamit po, may ignition po siya dito mga lods. I-clip mo, tapos ito bubuksan mo, dahan-dahan. Huwag mong lakasan kasi malakas po ang apoy. Tapos pagkita mo, mayroon positive, negative. So kung dito ka positive, pag negative. So, bukas po ang positive. So, ang pagbubukas, medyo hindi natin, buksan natin ng kunting maliit lang. Pwede mo natin, pakita natin. So, bubuksan natin, kunting liit lang bukas. Yan. Tapos, ignition tayo mga lods. O, yan. Makita ba? Kasi naka-blue lang. So, parang hindi siya makita kasi naka-blue. So, adjust ko lang muna ang camera mga lods. Yan. Adjust ko muna. So ito, pwede pa natin palakasin. So para makita, yan. So medyo tumaas na pong apoy. So yan o, makita ba mga lods? So i-shut off ko itong light para makita natin. O yan po mga lods. So, gaano ba sa kalakas? O, yan yung apoy. So pwede mong idahan-dahan pag-adjust. Dito sa baba, pakita ko muna. Light muna tayo, lights. So ang pag-adjust dito lang mga lods. Idahan-dahan mo. Yan, pwede mong hinaan mga lods. O, yan. O, ganyan, pwede. Pag gusto mong i-off ito, so i-off mo lang siya dito sa variable natin, sa adjuster, sa switch niya dito sa centimeter. O, yan, naka-off. So, ganun lang po, kadali mga lods. So, buksan pa natin isa, dandahan lang. Yan, tapos, ignition tayo dito. O, yan. Kita ba? So, shut off ko muna itong backlight kasi blue ang labas, hindi makita. O yan po mga load. Tapos, adjust natin ito. Itong butane natin para makita nyo. Yan. So, para taas ko pa itong camera natin para kita. Yan. Tingnan nyo gaano kalakas mga loads. Yan. O mga loads, tingnan nyo kung gaano kalakas. So, yan. Makita taas. O. Diba? So, adjust natin. Tinaan mo natin. Pahinaan natin. Okay. Oh, yan. Pwede nyo penan ng kaganyan. So, ang gagawin natin dito ngayon mga lods, 1 liter na tubig. So, meron po akong 1 liter na tubig dito mga lods. Yan, 1 liter po na tubig. Makita ba? Naka 1,000 ml. Tapos, gagamit tayo ng ito mga lods. Meron po akong takuri dito. Lalagyan natin para makita natin kung aabot ba siya sa less than 3 minutes. So, pero makita natin, malakas naman yung apoy. Takuri.
ang tubig natin mga lods. So, ang nakalagay doon is 1 liter. So, ito 1 liter lang para makita natin. So, yan. Okay, 1 liter. Oh. Pa natin. Yan. So, ang gagawin natin, kuha muna tayo ng timer. Gagamit tayo ng stopwatch para dito sa pag-testing natin. So, gagawin natin, start muna natin dito. Buksan muna natin. Okay. Tapos, with ignition tayo dito mga lods. Okay. Tapos, stopwatch tayo para may timer po tayo mga lods. So, ibubulo muna natin dito para malakas ang apoy mga lods. Yan. So, ilalagay na natin. So, on na natin ito. So, stopwatch natin, timer. Yan. So yan po mga lods. O, pakita ko sa inyo. Gaano ka lakas. Tapos, dito lang natin yan ilalagay. So, stopwatch natin mga lods. Kita ba? Nasa 24 seconds mga lods. So, nasa 43 seconds pa mga lods. So, subukan natin shut off tong light. So, yan. Kung makita nyo yung apoy mga lods. Naka-blow. So, makita naman kung gaano kalakas yung burner na ginamit natin dito mga lods. Tingnan nyo mga lods. Oh. So, timer. Yung timer natin. Nakita ba dito mga lods? Yan. Pakita ko sa inyo. 1 minute and 18 seconds na. So, parang nag-iingay na po sa loob. Yung pitik-pitik po ang tubig doon. So, 2 minutes na mga lods. Nag-boil na po ito mga lods. So, nasa almost tama. O yan, umingay na. So, tama. Tama po mga lods. So, makita nyo, umingay na siya. So, malakas po talaga mga lods. So, isa-shut off na natin ito kasi wala na, mapoy na po mga lods. So, shut off natin yung apoy. Tingnan natin sa loob. So, yan po. Nakita ko sa inyo na kumulo po mga lods. Yan. Oh. So, yan po mga kalods. So, okay po. Tamang-tama po sa 3 minutes po talaga. Kaya pakuluin yung 1 liter na tubig. Ito po ang ginagamit natin. Itong bagong takuri, gas to burner, at saka ito pong butane natin mga lods. Ilalagay ko po sa description sa baba para makita nyo. Tapos mga lods, meron po akong isi-share sa inyo kung gaano po kaganda ang ganitong nakita natin sa online. So isipin nyo, ang butane po dito sa amin, sa mga recycle use, sa mga tindahan, pwede kang makabili ng 25 pesos mga lods. 25 pesos. Sabihin na lang natin na gagamit sa isang araw, gagamit ka, makaubos ka ng butane sa isang araw. I-times mo ito sa 30 days na gamit sa isang buwan. Ang magagastos mo mga lods sa kung gagamitin mo ito, abot po sa 750 po pesos. Ang magagasto mo kung kada araw maubos mo ang butane sa gamit kung magluluto ka. So, ito for sample ko lang na kung sakaling ito po yung gagamitin pang bakaw, gagamitin mo, pwede na rin. Kasi sa gasol po, mga lods, ang gasol po dito, tingnan mo ang mga gasol ngayon, ang gasol, umabot po sa 1,150 pesos po, mga lods. So, ito, kung taga-araw, maubos mo sa isang butane, nakakapakuan lang ka sa gastos na 750 lang po sa isang buwan. Kung kada araw maubos mo ang isang butane. Sa gasol, 1,150 sa isang buwan. Tapos mga lord, take note, kung makita nyo na, napakalakas po ng apoy. Mas malakas pa nga siya sa ordinaryong gasol na ginagamit namin dito. So, depende na po dyan sa inyo mga lords kung gusto nyo gamitin araw-araw o back up. Pero ito sa akin ngayon, back up lang kasi nasubukan namin magluto ng pagkain, tapos naubusan ng gasol. Ang tagal dumating, kaya baka masira po ang niluto namin. So, sa mga kalods natin, pako-comment po sa baba mga lods, kung ano po ang gusto nyong itanong dito po sa bagong backup natin sa foldable gas stove burner. So mga kalods, bago po tayo magpaalam, meron po magpapa-shoutout po dito sa channel natin. So, umpisa natin si main account, si Empty Strong Bliss Chip Meat from Bimar, Bilalon and Family. Oy Lods, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa si Junil Braga.
from Davao City. Oy Lods, may adlaw ni Budia sa Davao. At saka ito pa si Clifford Tabudlong from Davao City. Uy, Lods, taga Davao gyapon. May adlaw ni Budia Lods sa Davao City. At saka ito pa, last natin si Steve Clarks. So si Steve Clarks from Iligan City. Oy Lods, may adlaw ni Budia sa Iligan City. Basin silingan rata diri. Tapos mga Lods, gusto ko na naman po magpapasalamat sa mga joint member natin. Kasi malaki pong tabang yung mga blessing na ibinibigay po nila dito sa channel natin. Si Rodil Daguhoy, si Barry Cañete, si Michael Amador, si Rafaelito Bayato Lods. Salamat po sa palagi niyo pong pag-member po dito. Ito pa si Marvin Berlanga, si Dun Kamote. Oy sir, salamat sa join member. Ito pa si Jude Brian Preserve Miranda, si Benji Dela Torre, at ang huli natin mga Lods, si Titing Pulalon. So sa mga lahat pong mag-share po sa blessing, maraming salamat po talaga sa mga join member natin. Tapos sa mga ka-Lods natin, huwag niyo kalimutan pong i-share at i-like po ang channel natin. At saka huwag niyo rin kalimutan pong mag-subscribe para hindi po kayo makalimot po sa channel natin. At maraming salamat mga Lods sa palagi niyong panonood po dito sa channel natin.